Dahil ang pilak ang pinakamagaling na konduktor, pero ang ginto ang pinakamadalas gamitin sa elektronika, kamusta mga engineering enthusiasts? Pag-uusapan natin ang misteryong gumugulo sa marami. Kung ang pilak ang metal na pinakamagaling magpadaloy ng kuryente, bakit ang ginto ang paborito sa elektronika? Bakit ito halos ang palaging nasa ating mga device? Marami sa atin ang natutunan sa paaralan na may ilang mga materyales na mas magaling magpadaloy ng kuryente kaysa sa iba, pero bakit nagiging magaling na konduktor ang isang materyal? Sa madaling salita, ang isang konduktor ng kuryente ay isang materyal na nagpapahintulot na dumaloy ng madali ang kuryente sa loob nito. Nangyayari ito dahil ang mga atom ay may mga elektron na malayang nakakagalaw dahil hindi sila mahigpit na nakakabit. Isipin mo ang kalsadang puno ng sasakyan. Kung maluwag at walang harang ito, mabilis at walang abala ang daloy ng sasakyan o elektron. Ang lapad at kawalan ng harang ay tinatawag na mababang resistansyang elektrikal. Mas mababa ang resistansya, mas maganda ang daloy ng kuryente. At dito pumapasok ang pilak. Mayroong itong estrukturang atomiko na siyang dahilan kung bakit ito ang pinakamahusay na konduktor ng kuryente sa lahat ng metal. Malayang gumagalaw ang valence electron nito na gumagawa ng dagat ng mga elektron na nakagagalaw ng walang kahirap-hirap. Kung susukatin natin ang conductivity ng kuryente ng iba't ibang materyales, ang pilak ang nasa tuktok ng listahan, nalalampasan pa nito ang tanso at ginto. Sa teorya, ito ang perpektong pagpili para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng mataas na kahusayan sa pagdadala ng kuryente. Kung maganda ang pilak, bakit hindi natin ito nakikita sa mga elektronikong gamit? O mas mainam pa, bakit wala tayong mga kable na gawa sa pilak sa ating mga bahay o mga contact na pilak sa ating mga cellphone? Ang sagot ay hindi nakadepende sa kakayahan nitong magsagawa ng kuryente, kundi sa tibay at katatagan nito sa pagdaan ng panahon. Ang pilak ay madaling mag-oxidize, kaya ito'y madaling nagdidilim, parang sakong ni Achilles. Kaya ang mga alahas na pilak ay nangingitim sa pagdaan ng panahon. Iyan ang tinatawag na oksidasyon, partikular ang pagbuo ng silver sulfide sa ibabaw, bunga ng reaksyon ng pilak. Dahil may sulfur compound sa hangin, ang silver sulfide layer ay mahina na conductor. Isipin mong ang kalsada mo na perpekto para sa mga elektron ay napuno ng butas at bato araw-araw kaya hirap ang daloy tulad ng mga kalsada sa bansa natin. Ang electrical contact na gawa sa purong pilak ay mabilis na sisira kapag nabuo ang sulfide layer, tumataas ang resistensya at nagkakaroon ng aberya sa pagdaloy ng kuryente. Bukod sa oksidasyon na nagdudulot ng sulfide layer, mas madali ring tamaan ng electrolytic corrosion ng pilak. Sa mamasamasang lugar at ilang kondisyon ng kuryente at halumigmig, pwedeng lumipat ang iyon ng pilak at magdulot ng conductive bridges sa elektronikong bahagi na nagre-resulta sa short circuit. Para sa modernong elektronikang kailangan ng mataas na reliability at miniaturization. Dahil dito ang pilak ay hindi praktikal para sa karamihan ng mahahalagang contact at koneksyon kahit maganda ang konduktibidad nito. Pero kung may mga ganitong hamon ng pilak, ano ang espesyal sa ginto kaya ito ang gamit sa elektronika? Bagamat mas mababa ang pagiging conductive at mas mahal ito, ang malaking advantage ng ginto ay ang chemical na inertia nito. Ang ginto ay marangal na metal at napakahusay. Ibig sabihin ay matibay ito laban sa kalawang at oksidasyon. Hindi tulad ng pilak, ang ginto ay hindi tumutugon sa oxygen, karamihan ng asido o mga sulfur compound. Nananatili itong makinang at conductive pa rin ito, halos di nagbabago sa loob ng mga dekada. Isipin mo ang kalsada ng mga elektron na gawa sa material na hindi nasisira at laging makinis kahit anong panahon, kaya perpekto ang daloy ng mga elektron magpakailanman. Mahalaga ang resistensya nito sa kalawang para sa tibay ng elektronikong bahagi. Ang mga ginintuang konektor ay nagbibigay ng matatag at mababang resistensyang koneksyong elektrikal habang ginagamit ang aparato. Mahalaga ito sa mga gamit nating araw-araw tulad ng cellphone, computer at video game console.
Lalo na sa mga kritikal na gamit tulad ng abyasyon, medikal at pangkalawakan, kung saan ang koneksyon na pumalya ay maaaring magdulot ng malubhang epekto. Bukod sa katatagan nito sa chemical, madali ring hubugin ang malambot na ginto. Ibig sabihin nito, maaari itong hilahin at gawing napakanipis na mga kawad o gawing sobrang nipis na mga patong na mahalaga sa paggawa ng maliliit na bahagi tulad ng mga microprocessor. Pero sandali, ang ginto ay isang mahalagang metal, hindi ba? Mas mahal ito kaysa sa pilak. Oo, mas mahal talaga ang ginto kaysa sa pilak at tanso. Gayunpaman, sa elektronika, ginagamit ito sa napakaliit na dami. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa gold plating, sa mga konektor o landas ng circuit board, tinutukoy natin ang mga patong na mikron lang ang kapal, bahagi ng milimetro. Ang dami ng ginto sa isang smartphone, halimbawa, ay nasa ilang dosenang miligramo lamang. Ang kabuang halaga ng ginto sa mga komponenteng ito, kahit na hindi maliit, ay nabibigyang katwiran ng pagiging maaasahan at walang kapantay na performance na naibibigay nito sa mga high-tech na aplikasyon. Hindi sulit ang maliit na tipid sa murang material kumpara sa panganib ng aberya at madalas na pagpapalit. Ang ginto ay mas sulit kung titingnan ang tibay at performance, ngunit saan ba talaga nangingibabaw ang ginto? Sa elektronika, madalas mo itong makita sa mahahalagang connection. Ang mga pin ng processor at RAM ay binabalutan ng ginto para masigurong mabilis at maayos ang komunikasyon sa motherboard. Ang mga internal na contact ng mga USB, HDMI at iba pang high-speed data cables ay gumagamit din ng ginto para mapanatili ang integridad ng signal sa loob. Sa mga semiconductor chip, napakanipis na mga gintong kawad ang ginagamit para gawin ang koneksyon sa pagitan ng silicon chip at ng mga pin ng encapsulation, isang teknik na kilala bilang wire bonding. Ang di nakalalawang ginto ang dahilan kung bakit gumagana ng maayos ang milyon-milyong koneksyon ng ating mga device sa mahabang panahon. Kailan ba talaga nangingibabaw ang bawat isa sa mga metal na ito? Ang tanso, dahil mahusay na konduktor at mas mura, ang pangunahing gamit sa mga kable, power cable at internal na linya ng karamihan sa circuit board. Sapat ang konduktibidad nito para sa karamihan ng aplikasyon at praktikal ang presyo para sa malakihang paggamit. Ginagamit ang pilak sa mga espesipikong aplikasyon kung saan ang napakahusay nitong conductivity ay napakahalaga at kung saan ito maayos na mapoprotektahan. Gaya ng sa ilang high voltage switch contact o particular na antena pero laging may pag-iingat. Oxidation. Samantalang ang ginto ay hindi mapapalitan, lalo na kung ang pagiging maaasahan, mababang resistensya ng contact at resistensya sa kalawang ay mga pangunahing salik. Sinisiguro nito na tatagal at walang aberya ang ating kagamitan. Kung nakarating ka dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na, i-like mo na rin at i-activate ang kampanilya ng mga notification. Kung interesante para sa iyo ang aming nilalaman, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy dito sa platforma. Kung gusto mong malaman ang mga inirerekomendang kurso, iscan lang ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na magpapalago ng kasanayan at magpapabuti ng iyong karera. Naisip mo na ba kung paano nagkakaiba ang mga metal sa electronics? Alam mo na ba ngayon kung bakit may mamahaling metal sa cellphone mo? I-comment kung anong masasabi mo sa paliwanag at kung dati mo na itong alam. Sa gilid may dalawang option ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman. Kung gusto mo kaming suportahan, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at maging channel member. Salamat mga mahilig sa engineering, magkita tayo sa susunod na video.